Kinben Book 6, Chapter 56. Dinakdakan nga ni Vicinal si Romero sa unang play na ginawa nila ng kanyang koponan. Sa pagbitin nga niya sa basket ay makikita nga rin ang paatras na paglapag ni Romero na napahawak na nga lang kaagad sa malambot na haligi ng basket. Sa paglapag nga rin ng kalaban sa kanyang harapan ay makikita naman ang pagngisi nito at kasunod nito ay ang pagtakbo nito palayo mula sa kanya. Mayabang. Sabi na nga lang ni Maki Romero at sa pagkuha niya sa bola ay agad niyang ipinasa ito kay Mover Flores. Ibalik mo sa akin, Mover. Pahabol pa nga ni Maki Romero at nang makita ni Flores ang kaseryosohan sa mga mata nito ay ibinato nga niya ang bola rito. Umalingaw-ngaw na nga lang ang isang tunog ng pagtapik sa bola dahil bago pa man ito dumating kay Romero ay siya naman pagdamba ni Jimmy Valencia na kinapagwala lalo ng cheer ng mga supporters nila. Sa paglapag nga nitong hawak ang bola ay agad na sumigaw si Clay para roon at kasunod noon ay ang paglingon ni na Romero at Flores doon. Ngunit hindi sa direksyon ni Marasigan napunta ang bola dahil isang back pass ang ginawa ni Valencia at doon na nga lumitaw si Kobe Vicinal na bumigla ng arangkada papunta sa basket. Sa paglampas niya sa free throw area ay dito na nga niya hinawakan ng bola at mabilis na tumalon papunta sa basket. Ngunit dito naman nga rin makikita ang biglaang pagdating ni Baron Cimeron na may gigil sa mukha na sinabayan ng kalabang iyon. Ako ang subukan mo. Sabi pa nga ni Baron at makikita nga ang pagtingin niya sa bolang nasa kaliwang kamay ni Vicinal. Makikita naman ang mabilis na pagngiti ni Vicinal at nang hampasin na ni Cimeron ng bola ay siya namang pag-iwas niya rito at habang nasa ere ang dalawa ay makikita nga rin ang pagngiti ng manlalaro ng Kalapan. Inaasahan ko na iyan. Sabi nga ni Baron at ang kaliwa namang kamay niya ay mabilis niyang isinunod sa palad ng kalaban na may hawak sa bola. Sa pagtaas ng bola ay agad niya itong pinalo. Ngunit makikita nga ang huling ngiti kay Vicinal dahil sa paglapag nilang dalawa ay napakuyom si Cimeron na napatingin na lang sa basket dahil ang bola nga ay hindi niya natamaan. Ang bilis ng release ng isang ito. Nasabi na nga lang niya sa sarili at makikita na nga lang ang paghulog ng bola sa loob ng ring. 4-0 nga ang score matapos iyon at doon na nga kumawala ang malakas na cheer para kay Vicinal. Umalingaw-ngaw sa loob ng lugar ang apelyido at pangalan niya dahil sa dalawang magkasunod na play na pinamalas nito. Sa paglampas nga nito kay Cimeron ay makikita rin ang marahan niyang pagsulyap kay Maki Romero. Magaling ang isang ito. Hindi biro ang ginawa niyang reverse layup na iyon. Hindi biro ang ginawa niyang reverse layup na iyon. Sabi naman sa sarili ni Ibanez na napaseryoso rin ang mapatingin kay Maki Romero. Tama ba si coach na mas nag-improve pa rin ang mga kalaban namin kung ikukumpara sa amin? Napatingin nga rin si Ibanez sa bench at napaisip siya nang makita si Ricky at Marlon. Naalala niya ang sinabi ni Coach Isaiah sa kanila na ang dalawang ito lang daw ang tunay na nag-improve ang laro kung kaya't hindi raw nito paglalaruin ng mga ito sa unang half ng laban. Mover, relax gaming lang tayo. Nasabi na nga lang niya kay Mover Flores na sinambot ang bolang ipinasa ni Cimeron sa kanya. Tama si Carlo. Kailangan gawin namin kung ano ang dapat naming play. Hindi dahil makikipagpagalingan kami sa kalaban. Sabi naman sa isip ni Mover na napatingin agad sa kanyang defender na si Marasigan. Napatingin nga rin siya sa kanyang mga kakampi at nakita niya na itinaas na kaagad ni Maki ang kanyang kamay habang sinasandalan ang defender naman ngayon itong si Valencia. Akala ko ay si Vicinal lang babantay sa kanya pero hindi pala. Sabi pa nga ni Mover sa isip at sa biglang paglapit ni Marasigan sa kanya ay doon naman siya bumigla ng iwas at agad na ginamit ang screen na ibinigay sa kanya ni Ibanez. Bakit hindi ipasa sa akin ni Mover? Hindi ako kaya nitong si Valencia. Sabi naman nga ni Maki sa sarili na habang nakasandal sa kanyang katapat ay mas inatrasan nga niya ito. Si Mover naman nang lumampas kay Ibanez habang dinedelay si Marasigan ay bumigla ng bilis ng sigimbal ang humarang sa kanya. Alam ni Mover na mahina ang ilalim ng QC at gaya nga ng naging practice nila nitong nakaraan, ang inside game ang kanilang pagbubutihan. Pinamalas nga ni Flores ang kanyang bilis
laban sa defender niyang si Gimbal, at sa pagharang ng kanyang kanang braso rito ay dito na nga siya kaagad tumalon palapit sa basket. Sa pagtalo naman ng sentro na si Mabait ay siya ring pagbitaw niya sa bola gamit ang kanyang kanang palad. Isang mabilisang bitaw iyon at makikita nga ang pagseryoso ng mga manonood ng isang floater shot ang binitawan ni Flores. Sa paglapag nga ng mga tumalong manlalaro ay makikita nga ang pagseryoso ni Mover dahil sa pagsablay ng kanyang ginawang tira. Napahalukip-kip tuloy si Coach Isaiah nang makita iyon at mula nga sa likuran ni Hernandez ay biglang lumitaw si Kobe Vicinal na kung saan ay siya pa ang nakakuha ng rebound. Napapalakpak na lang tuloy si Coach Isaiah kay Shaquille dahil naisahan siya ng rebounder na iyon. Pero sa pagpapatalbog nga ni Vicinal sa bola ay napangiti nga lalo siya nang lumitaw sa harapan niya si Maki Romero. Isang steal ang ginawa ni Romero at sa paghila nito sa bola ay makikita nga ang pagngisi nito. Easy steal. Sabi pa nga ni Maki na nagpadilim naman kaagad ng paningin ni Kobe at ngayon nga ay makikita ang isang fade away shot na ginawa nito. Sa pagbitaw nga ni Romero ay doon naman umalingaw-ngaw ang paghampas ni Valencia sa bola mula sa likuran nito. Napangisi tuloy si Vicinal at dito na nga makikita ang paghabol pa ni Valencia sa bola. Hustle player ito at nang lumampas na ito sa guhit ay bigla niya itong pinalo pabalik bago pa ito mahulog sa sahig. Dumaustos nga ang katawan nito sa labas ng court. Ang bola naman ay nasambot ni Marasigan at sa pagsabay sa kanya ni Flores at sa paglampas niya sa gitna ng court ay binigla niya ang kanyang bantay ng talon. Si Mover naman ay napalangit-ngit ang sapatos at mabilis na tumalon para sirain ang gagawin ng kanyang katapatan. Mula nga rin sa likuran nito ay makikita si Vicinal na nakataas ang mga palad na para bang sasambot ng bola. Ang eksenang iyon ang biglang nagbigay ng hesitation kay Flores na ginamit namang pagkakataon kaagad ni Clay dahil siya ang shooter ng team. Isang semi-outbalance 3-point shot ang kanyang pinakawalan at hinalit pa rin ng bola ang basket sa pagpasok nito na nagbigay ng malakas na cheer mula sa kanilang mga supporters. Sa paglapag nga ni Clay ay napangiti pa siya na tumingin kay Flores at kasunod noon ay ang pagbangga naman dito ni Kobe. Nice shot, Clay. Sabi nga ni Kobe Vicinal at makikita naman si Flores na huminga ng malalim. Inisip kong ipapasa niya kay Vicinal ang bola dahil sa dalawang sunod na magandang play nito. Nawala sa isip ko na isang shooter nga pala itong si Marasigan. Sabi nga ni Mover sa sarili at nang mapatingin siya sa kanilang bench ay kay Coach Isaiah siya napasulyap. Iniisip kasi niyang tatawag ito ng timeout dahil 7-0 na. Kaso walang ganoong nangyari. Nagpatuloy nga ang laro at medyo napaseryoso rin tuloy si Coach Stan dahil doon. Gusto ni Coach na ma-overcome namin ito. Sabi pa nga ni Mover ng mahina at sa pagsambot niya sa bola ay isang mabilis na pagtakbo ang kanyang ginawa. Kasunod nga nito ay agad niyang ipinasa ito sa manlalarong alam niyang mas may advantage sa katapatan nito. Sinambot nga ni Carlo Ibanez ang bola at sa pagposte niya kay Gimbal ay dito nga niya ipinamalas ang move na paborito niyang gawin. Gumalaw nga ang kanyang kanang paa at umatras ng marahan. At sa pagsabay ng nasa likuran niya ay dito na nga bumalik ang paa na iyon pauna. Kasunod nga rin noon ay ang pagtalon paharap ni Ibanez at napaseryoso na nga lang ang mga manlalaro ng QC lalo na si Vicinal dahil ang ganda ng turnaround jumper na pinakawalan ng kalaban nilang iyon. Hinalit nga ng bola ang basket sa pagpasok ng tira ni Carlo. Makikita nga rin ang pagkuyom ni Gimbal dahil sa bilis ng galaw nito na hindi man lang daw niya naabutan. Paglapag nga ni Ibanez ay makikita ang paglibot ng tingin nito sa mga kakampi niya. Relax lang, focus tayo sa paglalaro. Bulalas niya at makikita naman ang marahang pagngiti ni Mover. Kasabay rin nga noon ay ang pasimpleng pag-oobserba rin ni Valencia kay Ibanez. Bilang all-around defender, tungkulin daw niyang pigilan ng mga ganoong klase ng tira. Nagawa na niya iyon kanina kay Romero. Kung kaya isasama rin daw niya sa listahan si Ibanez dahil isa rin daw itong threat sa pagpuntos. Pagsambot nga ni Marasigan sa bola
ay agad siyang dinepensahan ni Flores. Naging maingat tuloy si Clay at agad na ipinasa kay Valencia ito. Sa pagharap naman ito sa side nila ay agad siyang napaatras dahil kay Romero, kaso hindi siya nagpatinag dito at bumigla siya ng abante. Napaseryoso na nga lang si Maki nang may manlalaro siyang binanggaan sa kanyang pagsabay kay Valencia. Nandito nga ang sentro ng kalaban na si Mabait. Kasunod nga noon ay ang paglampas ni Valencia rito at nang makita na niya si Kobe Vicinal ay bigla niyang ibinato sa sahig ng court ang bola. Isang bounce pass nga ang kanyang ginawa at sa pagsambot nga ni Kobe Vicinal ay siya namang pagharang ni Cimeron dito. Kaso nang kakanan si Vicinal ay binigla niya ng pagkaliwa si Cimeron at hindi siya nagdalawang isip na magpakawala agad ng tres laban dito. Tumalon pa rin naman si Baron, kaso palayo ang talo ni Vicinal na napakuyumpa sa kanyang paglapag dahil pumasok ang bola sa basket. Ang hirap hulihin ng isang ito. Sabi na nga lang ni Cimeron na marahang napatingin kay Vicinal na nakangiting lumalayo sa kanya ng paatras. Screenan mo ako, Baron. Sabi naman ni Carlo nang mapalapit siya kay Cimeron. Kasunod din noon ay ang pagtingin ni Ibanez kay Mover at mukhang nagkaintindihan na nga ang mga ito. Sa pagpunta nga ng bola sa kalapan ay marahang napangiti si Vicinal dahil si Ibanez nga ang katapat niya ngayon dahil sa switching na naganap. Sinandalan nga kaagad ni Ibanez si Vicinal na humanda na nga kaagad sa pagdepensa. Ipinasa nga ni Flores ang bola kay Carlo at dito na nga nagwala ang mga supporters ni Vicinal. Dito na nga rin nagsimulang umatras si Ibanez at nilabanan naman ito ni Vicinal na nakaabang na kaagad sa play na gagawin ng kanyang nasa harapan. Magaling ang isang ito, pero tingnan natin kung hanggang saan. Sabi nga ni Vicinal sa sarili at makikita naman si Carlo na bumigla ng pagkana ng paa. Hinawakan na nga niya ang bola at sa pagsabay sa kanya ng kanyang bantay ay dito na nga niya muling ginawa ang play na pinamalas niya kanina. Sa paghakbang pauna ng kanyang paa ay doon na rin siya tumalo ng paharap sa basket. Ang bilis din nga ng execution niyang iyon at napaseryoso na lang nga si Carlo dahil si Vicinal ay parang hindi na tumalon para siya ay sabayan. Ang ganda ng pagmasda ng forma ng kanyang tira habang nasa ere, kaso sa pagbitaw niya sa bola ay doon na nga umalingaw-ngaw ang malakas na tunog ng palad na humampas dito. Si Maki nga ay napatingin sa kanyang katapatan at napaseryoso siya dahil wala na ito. Si Coach Isaiah nga ay napaseryoso na lang din dahil mula sa likuran ni Carlo Ibanez ay makikitang nasa ere rin si Valencia na tagumpay na nahampas ang bola pababa. May kalaban pala sa likuran ko. Nasabi na nga lang ni Carlo at sa paglapag niya ay una nga niyang hinanap ang bola, kaso napalo na muli ito ni Vicinal. Sa pagkontrol nga nito sa bola ay mabilis namang sumabay si Baron Cimeron at dito na nga napangiti ang ball handler. Biglang pinadaan ni Valencia ang bola sa kanyang likuran at bumigla ng bilis. Isang behind the back crossover nga ang ginawa niya kay Cimeron at sa pagdating naman ni Romero ay bigla siyang kumaliwa. Si Maki naman ay napasabay rito, kaso bumangga siya kay Clay Marasigan. May screen na ibinigay ito kay Valencia at si Ricky Mendez nga ay napaseryoso sa ganda ng ball handling ng player na iyon. Kasunod ng pagdating nito sa side nila ay siya ring pagdating ni Kobe Vicinal na nilampasan naman ni Carlo Ibanez. Naroon na nga rin si Maki Romero na nagdidilim ang paningin. Hindi pwedeng ganito ang nagiging basketball ko. Napag-iwanan na nga ba talaga ako? Tanong nga niya sa sarili at makikita naman nga si Valencia na tumalon papunta sa basket. Dito na nga napakuyom si Coach Isaiah dahil nag-focus ang kanyang mga players kay Vicinal. Alam naming hindi scorer si Valencia, pero hindi ibig sabihin noon ay hindi siya umi-score. Sabi nga ni Coach Stan at sa pagbitaw ni Valencia sa bola ay makikita nga rin ang pagngiti nito. Bago nga tumama ang bola sa board ay sandaling napaseryoso ang mga manonood nang mula sa likuran ni Valencia ay dumating si Cimeron na tila umuusok ang ilong. Sumigaw nga siya ng malakas at sinupalpal ang bola na ikinaseryoso rin ni na Carlo at Maki.
Maging si Coach Isaiah nga ay napakuyom sa bilis na ginawa ni Cimarron. Tumapon nga pabalik ang bola at dito na nga makikita ang pagdiin ng sapatos ni Kobe Vicinal. Tumalon nga siya at sinalo ng kanyang mga kamay iyon. Dito naman makikita ang pagpihit ni Baron at kahit alanganin ay tumalon muli siya ng mataas at dito nga niya sinabayan sa ere ang ace player ng QC. Hindi mo ako kaya. Bulalas nga ni Vicinal at dinakdakan nga niya ng harapan si Baron Cimarron na nagdidilim ang paningin. Dito nga ay dahan-dahan ding napangiti ang labi nito at kasunod nito ay ang pagseryoso ni Kobe dahil ang bolang kanyang inilagay sa basket ay tumapon pabalik sa loob. Bumagsak nga ang dalawa sa ilalim ng basket at ang bola nga ay mabilis na hinabol ni Clay Marasigan. Kuhanin ninyo ang bola! Huwag ninyong sayangin ang effort ko! Bulalas ni Baron at dito na nga napaseryoso sina Carlo at Maki. Hindi na ako maglalaro para maging sikat o para magustuhan ng babae. Hindi na ako gagaya sa Matilos ang baba na iyon. Nag-improve ako. Hindi pwedeng hindi. Sigaw nga ni Baron sa sarili at nitong nakalipas na mga araw ay paulit-ulit niyang ikinukumpara sa sarili niya ang kanyang paglalaro noon at ngayon. Hindi totoo ang sinabi ni Coach Isaiah. Dagdag pa nga niya sa sarili at nang makita niyang si Marasigan pa rin ang nakakuha ng bola ay napasigaw uli siya sa kanyang mga kakampi. Ayusin ninyo ang laro ninyo. Romero, ang bulok mo! Sigaw nga ni Baron at si Maki naman ay napakuyom nang marinig iyon. Nang pakawalan nga ni Marasigan ng bola ay nagulat siya nang sumigaw rin si Maki at humampas ang kamay sa hangin. Hindi natamaan ni Maki Romero ang bola pero nasira naman ito ang pulso ni Marasigan na naging dahilan upang magmintis ang bola sa ring. Mula naman sa ilalim ng basket ay makikita nga ang pagtalo ni Vicinal at Cimarron para sa rebound. Ang ingay mo! Bulalas nga ni Vicinal na biglang napaseryoso nang si Cimarron ang dumakot sa bola sa ere. Ito nga ang nakakuha ng rebound at sa paglapag nito ay bigla rin itong iniiwas ang bola mula kay Valencia. Alam ba niyang nandito ako? Bulalas nga ni Valencia sa sarili at kasunod noon ay ang biglang pagbato ni Cimarron sa bola. Isang malakas at mataas na bato iyon na ikinadilim ng kanyang paningin. Hindi na ako ang dating Baron. Matagal na akong nagbago dahil sa isang iyon. Sabi nga ni Baron sa sarili at makikita nga ang ngiti sa labi niya nang mapatingin sa dalawang kalaban na nasa kanyang harapan ngayon. Ako na ang bahala sa depensang hindi mo kaya, Ricky. Kasi alam kong hindi lahat ng magagaling na kalaban natin ay mapipigilan ng maganda mong depensa. Bigla nga ring naalala ni Ricky ang sinabi sa kanya ng Kuya Baron niya noong bago sila magpunta rito sa Bulacan. Dito nga ay dahan-dahan siyang napangiti at natuwa sa nasaksihan niyang ginawa ng kanyang Kuya Baron. Bayad ko ito sa ginawa mo sa akin noon. Kung wala ka noon, baka sira ulo pa rin ako sa kanubing uno. Sa mga gustong bumili ng advanced chapters, mag-PM lang kayo sa makikita ninyo sa screen. 10 pesos per chapter at minimum of 5 chapters ang pwede ninyong bilhin.